Ito, meron na naman ngayon, ha? Isang sulat na ipinadala ng mga laos na politiko sa isang laos na hindi manalo-nalo sa eleksyon, hindi na nga nanalo sa eleksyon, abay, katakot-takot pa naging kaso, mga kaibigan. Asan ba yun? Hanapin ko lang yung sulat na ito. Ito'y sulat, liham, mga kaibigan, tungkol sa isa pong sa isang grupo raw sila na mga Makaduterte, Mayor Rodrigo Roa Duterte, National Executive Coordinating Committee, mga kaibigan. Ano po, yan ang pangalan ng grupo. At itong sulat na ito ay naka-address. Paano ko kaya mapapalaki ito? Naka-address. Dapat download muna, hindi ba? Naka-address po ito kay Philippine National Police Acting Chief. Acting Chief ito di ba? Hindi naman ito naging naging regular sa kanyang pwesto So, acting ito at dapat ay retirado na ito dahil siya po nag-birthday na mga kaibigan ngayon, ito'y may petsang August 17, 2020. Ito babasahin natin Dear PNP Chief, PNP Gamboa, mga kaibigan, the Mayor Rodrigo Roa Duterte, National Executive Coordinating Committee, launched the People's Coalition for Revolutionary Government and Charter Change at Baraswa in Charge, Malolos, Bulacan, last July 25, 2020. Akalain mo yung makasaysayang Malolos Charge, nilapastangan din itong mga taong ito. Doon daw sila noong July 25 ay naglunsad ng ng grupong tinatawag na People's Coalition for Revolutionary Government and Charter Change para daw ito sa revolutionary government at pagpapalit ng saligang batas. Doon nila ginawa kasi po yung ating simbahan na yan, di ba? Diyan din yung ating yung kauna-unang ano ba ang ginawa dun sa na makasaysayang ginawa sa Malolos Church? Isang makasaysayang pagtitipon, di ba? Ano yan? Teka, hanapin lang natin kasi alam nyo naman tayo, malilimutin habang hinahanap. Importante ito. Ito, isa sa mga masasabi nating manipulasyon. Hindi ko naman sinasabi na nasa likod nito si Presidente Duterte rin. Kung hindi, may mga taong gustong magsipsip. Katulad nito. Ang tagal nang nangangarap nito na mapwesto sa gobyerno. Itong nasa likod nito, na sumulat nito. Malolos Congress, first Congress in the Philippines, noong pong September 15, 1898. Under the presidency of Pedro Paterno. Hindi, meron pa mga kwan yan Yung ating yata saligang batas, dyan din pinagtibay mga kaibigan
Ngayon, eto ho. Tuloy muna natin ito. Mas relevant ito ngayon dito sa pinag-uusapan ngayon dahil ang presidente hindi na pagkikikita ng publiko. At ang suspecha nga po, naghihinala na ang publiko na hindi maganda. Merong hindi magandang nangyayari o hindi magandang lagay ni Presidente Duterte base na rin sa mga kuha ng video na lumabas kamakailan, mga kaibigan. At yung mga pangyayari doon sa video na yun, 2 video yun na pinagdugtong, di ba? Yung isa, kunwari, papunta sila ron sa meeting ng IATF, pero pagdating sa meeting ng IATF, iba na itsura niya. Di ba? Yung normal na itsura na niya, kumpara doon sa unang video. Nakakapraso na ipinakita ni Senator Bongo. Mga kaibigan, tuloy natin ito. The People's Coalition, ito yung grupo. Sino kaya miyembro nito? Baka tatatlo sila dyan Mga kaibigan alam niyo naman ang mga, kilala ko ang mga taong ito Ito'y sanay na mambola sa politika, sa kagustuhan makapasok, hindi naman makapasok. Mga kaibigan, kumakandidato, hindi naman manalo. Ito, basahin natin. The People's Coalition without members, dapat nilagay niyo yung without members. Now an aggregation, lumaki pa. Aggregation daw, of civil society. Ano? Baka evil society. Ito yung mga evil sa society. Yung mga nagpapakananang ganito. Bagay, walang kwenta ito. Kaya ako lang sinasabi sa inyo, talagang lahat ng paraan, yung mga lumololipap, sumisip-sip, buto sa administrasyon ngayon, lahat ng ng pag-uudyok, di ba? Umeepal sa madaling sabi. Para makapagpalapad ng papel, baka sakali makapwestol sila. Mabigyan ng pwesto. Nagbabaka sakali. Hindi naman masama yung maghangad ka ng pwesto siguro sa gobyerno. Pero kung ang maghahangad ng pwesto sa gobyerno, kamukha nito mga nasa likod nito, naku, matakot kayo. Mga kaibigan, mamaya sasabihin natin kung bakit. Ang sabi ano raw sila? Samahan ng mga civil society, non-government, political, patriotic organizations. Meron bang patriotic na pro-China? Meron bang patriotic na hindi kayo kumikibo, binebenta ang China o binenta na ang Pilipinas sa China? Nilalapastangan ang ating soberenya. Bakit hindi kayo diyan kumibo? Tapos, ang kakapal ng apog nyo, tatawagin ninyong patriotiko kayo. Lahat ng ika nga po hindi totoo, kinakapit sa sarili. Tingnan ninyo and freedom-loving citizens. Sipin mo to all over the country. Naku ng putya Sa Makati nga lang, di ka nanalo all over the country pa. Sino ka ba? Hindi ka naman kilala ron. Kahit sa Makati, patakbuhin ka ng konsyel, di ka mananalo Ilang beses nang tumakbo yan. Vice Mayor, talo. Mayor, lalong talo. Nagkakaso pa, patong-patong pa kaso. Mga kaibigan.
sila raw ay nakatakdang magtipon para lagdaan ang isang manifesto. Lalagda lang sa manifesto, gagawin pang ano eh. Kung sino-sino lang sila para mabola, di ba? Manifesto. Ang pamagat daw ng manifesto nila, dapahayag ng bayan tungo sa tunay na pagbabago. Ano? Kailan nagpahayag ang bayan tungo sa tunay na pagbabago? Puro panggagago itong nangyari. Di ba? Ngayon daw ito magaganap sa August 22. Madalit sabi, sa Sabado. At gaganapin daw ito sa Clark Angeles, Pampanga. Talagang kinikiliti si Pangulong Duterte. Magtagal ka sa pwesto. Sirain natin ang konstitusyon. After the said event, pagkatapos daw ng kuwan na yan, gagawin nilang yan, sila daw ay magkakandak ng mga aktibidad, pambansang aktibidad. Manghihingi ng pera ito. Di ba? Walang mga pera ito mga kaibigan Pangkampanya nga wala yan Kaya nung minsan, meron kaming common friend Akalain ninyo, hindi naman sa pagmamayabang inanyayahan tayo. Kami raw uminom ng konti. Nakilala ko to dahil nakikinig sa akin pinagbigyan ko naman doon sa top of the century. Di ko makalimutan yan pagdating ko ron, nando doon, 3 sila, dinatnang ko. Di bali, 4 kami, di ba? Pagdating ko ron, at 2 lang muna pala sila. Tapos may dumating na isa. Tinawag nila. Umupo na ako kaya lang hindi ako nagtagal mga kaibigan Kasi, unang-una, hindi ako umiinom ng hard. Di ba? Iniinom ko lang beer. Walang kwenta beer dun Di ba? Carlsberg. Walang umiinom nun Di ba? Pinagpipilitan. Paano? May-ari noon. At saka nung beer, iisa. Si Lucio Tan. Di ba? Kaya bawal magbenta ng San Miguel dun. Na ibang brand ng serbesa. So, hindi ako pareho nakakainom noon. Hindi ako nagtagal kasi nga wala Sila lang ang nasasarapan sa iniinom nilang pundador. Yung pundador panghugas ng payo sa Bureau of Customs. Mga kaibigan, hindi ako umiinom nun Lintik ang alcohol nun, para kang umiinom ng yung alcohol na pinamamahid natin ngayon sa kamay di ba? Hindi ako umiinom nun. Ngayon, alam niyo ba kung sino? Itong taong ito, yung listener na nag-imbita sa akin, ando doon yung anak ni Lucio Tan. Yun yung pinakilala nila sa akin. Tapos di rin ako nagtagal 6 ko yun, di ba? Ngayon, ito sila raw magsasagawa ng kung may pera itong mga ito, di sana konyak ang iniinom namin, di ba? Baka sumali ko sa inuman. Hindi Mga kaibigan mukhang naamoy ko yung pundador, peki pa yata Kasi dala nila Bit-bit nila papasok doon ngayon, pagkatapos nga daw niyan, magsasagawa ng build-up campaign preparatory. Pinagaganda pa 2-hour-long march. Sa mahaba nilang gagawing pagmamarcha patungong Malacanang para for people. Tignan mo kung ano-anong mga bulaklak ang kinukuhan dito.
Pawang mga hindi totoo ito eh. Pagka ganito sulat sa mga politiko, nako, kay maniwala. Kahuli-hulihan yan, penging budget. Mga kaibigan, ayan magsasagawa niyan, lalakad, idideklara daw nila yung revolutionary government at aapila kay Presidente Rodrigo Roa Duterte. Kinukumpleto pa yung pangalan eh. Ilan naman kapangalan yan, di ba? To head, para pamunuan the said revolutionary government. Yan daw, nasabing revolutionary government na yan under a revolutionary constitution. Sipin mo, gusto lang magkapera at magkapwesto, pati constitution gustong ibinebenta ng walang kabuhay-buhay yung konstitusyon eh. Sipin mo kung nakapagsasalita yung konstitusyon, baka pinagsasampal ito eh. Mga kaibigan, sasampalin yan eh. Tatadyakan pa yan eh. Bakit mo ako binebenta dyan kay Presidente Duterte? Para babuyin ako niyan at lapastanganin ako niyan. Di ba? Ganun yan eh. Mga kaibigan eh. Pasalamat ka, hindi nakapagsasalita yung konstitusyon. Di ba? Dahil tiyak, kung nakapagsasalita yan, pare-pareho kayong mumurahin yan. Sipin mo, inilalako mo yung konstitusyon, ikaw ba may-ari niyan? Kailan mo nabili yan? Para ialok mo. Kay Presidente Duterte, inaalok yung konstitusyon, babuyin. Magtayo raw sila revolutionary government. Kala mo, private property niya yung konstitusyon. Gago! Mga kaibigan, ito, kasi ito, kaya natin binabasa, ito'y mga pamamaraan nila eh. Kabilang itong mga taong ito na nagsisip-sip para hindi masunod ang konstitusyon sa rule of succession. Meaning to say, kaya nila ginagawa ito, meron na silang ipinapahiwatig. Meron na silang ikinababahala na pwedeng mangyari at pag may nangyari, ayon sa saligang batas, ay kailangan si Vice President Leni Robredo ang dapat mamuno ng ating bansa. Alinsunod yan sa ating saligang batas. Ngayon, timo, nambobola, di ba? Para pamunuan daw yung revolutionary government. Until natatagal daw yung revolutionary constitution hanggang December 31. Edi parang masahol pa sa martial law yan. Pagsamahin mo na lahat, yan ang pinaka-nakakatakot na gagawin nila. Revolutionary government. Sipin mo, walang dahilan. Di ba naikwento ko na sa inyo kung bakit si Mrs. Cory Aquino nung maluklok sa kapangyarihan, kung bakit nila inabolis ang konstitusyon. Mga kaibigan, meron silang dahilan. Ito walang dahilan eh. Gusto mag-revolutionary government? Anong dahilan nyo? Di ba? After which, sabi niya, election shall be held. Isip mo, mahigit 1 taon, magkakaroon ng revolutionary government. Walang karapatan ng tao. Pag revolutionary government, tandaan nyo yan. Kung merong konstitusyon, kung sino-sino pinagpapatay dito, di ba? Na walang nagawa. Lalo pa yan. Nahihilo ka ba? Naintindihan mo ba sinasabi mo? Ngayon,
Elections shall be held under the newly amended Constitution. Ba? Gagawa pala sila ng konstitusyon. Parang magdo-drawing lang, ano? Mga kaibigan. At ang gusto nilang mamuno, si Presidente Duterte. Eh di legal na lahat. Legal na pagnanakaw. Legal na ang krimen. Lahat na. Legal na. Lahat ng krimen, legal na. Sila pasulatin mo ng konstitusyon. Mga kaibigan. Magkakaroon pa raw ng eleksyon. Eh gusto nyo na nga mag-revolutionary government, magpapa-eleksyon pa kayo. Di sira ulo nyo. Di ba? Sira ulo nitong nagpapanukala nito eh. Hindi niya naintindihan sinasabi niya eh. Halatang-halata ng bobola siya eh. Kasi gusto niya lang mapabuti siya. Di ba? Hindi baling ang bansang ito, siguro galit na sa mundo ito eh. Sa dami ng kabiguang inabot nito sa buhay eh. Mga kaibigan eh. Ano raw yan? At yun daw eleksyon, isasagawa, idaraos sa ilalim na ng bagong saligang batas as a fundamental law of the land. In a federal form of government. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Yan, ito tatapatin ko kayo. Ako, Maka Marcos Ferdinand, yung tatay. Pero, komentarista ako, hindi ko pwedeng ikompormiso ang katotohanan sa politika. Kung ano yung magandang ginawa nila, pwede kong banggitin. Ano yung magandang ginawa nila, Cory, pwede kong banggitin. Yung pangit, pwede ko rin banggitin. Diba? Kasi hindi naman ako politiko eh. Hindi naman ako kapartido, kasali sa partido nila. Bakit ako mamamartido? Diba? Sa akin, yung rule of law, doon tayo lahat. Hindi ka magkakamali pag nandun ka sa rule of law. Ang nagkakamali, yung humihiwalay sa rule of law. Yun ang magkakamali, mga kaibigan. Mag-ingat kayo sa mga nagpapanggap. Hindi ba? Kung sino ang nasa panig ng batas, doon tayo. Meron daw nahuling nagiinuman sa Pasay kagabi kahit na merong curfew. Di ba? Eto ngayon, natawag ang pansin ko. Kasi nung isang gabi ko pa gustong tanungin ito eh. Hindi ba merong mga datos na inilalabas ang Department of Health tungkol sa mga nagkakakaso ng COVID? May mga study pa nga kung anong edad, mga ganon, di ba? Kaya may mga senior di pinalalabas, yung mga junior hindi rin, di ba? Eto ngayon, meron akong tanong. Diyan ba sa mga nagpositibo? Ako, tinanong ko nung araw, nung una pa lang yan. February pa lang eh. Sabi ko, sigurado maliligtas dito sa COVID. Sino? Yung mga taong grasa. Ngayon na lang nila sinasabi ako, February, natatandaan ko pa. Kami pa ni Peter eh. Magkasama eh. Ngayon, ang tanong ko ito, isa pa. Diyan ba, pinag-aralan ba ng mga ospital, ng mga manggagamot, na naglalabas ng datos sa mga nagkakaroon ng karamdaman na yan? Na-verify ba nila kung merong yung mga manginginom, yung mga lasenggo, na nahawahan ng COVID?
Eh, bakit mo tatanong yan? Di ba? Eh, kasi puro alcohol na katawan nun eh. Di ba? At saka alam niyo ba yung mga manginginom? Eh, siyempre, sa Tondo, di ba? Sipin ninyo eh. Mula umaga dyan, ginuman dyan eh. Oh, araw-araw yun ha, 24/7 yan. Mga kaibigan, bihira pumalya yung mga nagiinuman. Oh. Pero, bibihira ko silang makitang nagkasakit eh. Wala nagkakasakit. Paano may alcohol na sa katawan eh? Di ba? Eh tayo, ini-spray lang natin eh. Sila, yung alcohol, iniinom nila eh. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ito, sa Amerika rin daw, yung mga homeless, wala. Eh, paano kasi yung mga yan? May ano na yan eh, may immune na yan eh, di ba? May immunity na yan sa lahat ng klase mikrobyo eh. Hindi na makaka-penetrate ang mikrobyo sa dumi niyan eh. Di ba? Yung mga taong grasa, naglalangis eh. Dudulas ang ano ron, ang virus. Di ba? Oh, hindi totoo yan ha. Kung matatawa kayo, isipin niyo mabuti. Hindi ba yan eh? Ano yan? Karunungan din ng Diyos yan. Di ba? Isipin mo, yung mga tao yan, walang-wala yan eh. Oh, yun ang binigay sa kanila ng Diyos, yung maano sila, maligtas sila sa karamdaman. Di ba? Hindi sila basta-basta madaling dapuan ng karamdaman. Pati karamdaman, lalayo sa kanila. Ha? Mga kaibigan. Ganun yun eh. Oh. Hanggang hindi nasasara yung mga transport prostitution na yan, hindi namin titigilan yan eh. Ako, wala sa akin, maski front page ako. Ganap ako, likas sa loob ko, buong puso ko ipagkakaloob ng sarili ko, 10 kasamahan ko sa ermita. Itataguyod namin ang sarili namin pagkain. Dahil hindi kami kayang pakainin kahit sinong tao. Against all odds, General Alfredo Lim, Chief of the Western Police District, pursues an unrelenting campaign to wipe out a permanent fixture in Manila, the Red Light District. How did you start out in your police career? Oh, I was appointed as a patrolman in the city of Manila. We started as we call it the men on beat, walking the streets of Manila. Why were you interested in becoming a policeman? Well, when I was in high school, I was fascinated with the exploits of policemen and detectives, hunting criminal elements, no? And I was reading all these police stories. The police chief himself has figured in many police stories, numbering enough to make a book. His long stint as a police detective exposed him to all types of crime, all sorts of criminals, and many untold dangers. Marami. Sa pagtupad ng tungkulin, talagang kasama yan. Dahil alam mo, dito sa aming profesyon, you cannot satisfy everybody. Pag nagkaroon ng isang krimen, ay siyempre tatrabahuin ng mga polisyan. At pag nahuli yung suspect, yung pamilya niya, yung mga kaibigan niya, galit na sa amin. But the reputation of the policeman is not so good. Maraming lagayan, bayaran. Ako personally, no. Pero alam mo, yung mga bintang na yan, ay totoo rin eh. Ano, dahil aaminin ko na sa iyo na meron din kaming mga kasamahan na tumatalikod sa sinumpaan nilang tungkulin. You're known as a fearless cop. You think that's accurate? Hindi naman. Siyempre kami natatakot din. Eh. Pare-pareho lang tayong tao eh. Dangan nga lamang. Yan ang aming pinasok na trabaho. I've been in the service for 37 years already. And I can look everybody in the eye and also my family that have never been
accused of extortion or whatever. Meron tayong mga babatiin eh. Si Pete Dadula, ayan. Si Lina Pasyon ng Canada, si Paul Lumba ng San Diego, California yun. At saka ngayon, nalaman ko rin po, meron tayong isang kamag-anak na natunton tayo, at nagkapalitan kami ng usapan sa sa ano tawag dito? Messenger. Yan. Ngayon, tinatanong niya siyempre, yung pala lapid din siya, Bagamat iba na apelyido niya ngayon, pero lapid din po siya. Mula sa kanya, napag-alaman natin na ang dami na palang, nagkalat na rin pala ang lapid sa Amerika, kung saan lugar. Binabati ko muna si Cherry Ocampo Cruz, ng California. Ang sabi niya, lahat daw ng mga lapid pala doon sa Long Beach, sa Corona, Cerritos, pati sa New Jersey, marami, halos nakikinig sa atin lahat ng mga lapid doon. So binabati ko po ang mga lapid dyan sa Amerika, kung saan man kayong estado ng Amerika naroon. At siyempre salamat din kay Cherry, na ating pong natunton, na kamag-anak natin, at siya nagsabi sa atin na tungkol nga doon sa nakausap niya rin yung siya hindi niya alam nagkaalaman na lang nung nagkausap na kami. Siguro tinawagan niya yung mga ibang lapid doon at sabi sa kanya nakikinig sila sa atin. Siya ang hindi nakikinig nung una. Nakilala niya ako sa pamamagitan ni Hector Fonasier, yung taga New York, na umuwi dito, naging kaibigan natin. At kaibigan din niya nila, kababata rin niya nila Arthur, Manuntag, yung kaibigan din nating pumanaw na singer. Bueno, tayo po'y magbabasa-basa ng mga reaksyon kung meron po, at babati tayo sa mga nakikinig sa atin. Nabati ko po si Mirna Guillermo ng Chicago, si Roxanne Rankin ng Florida, ang ating mga katropa sina Arlene at Mon Barrias ng Amsterdam, sa Tokyo, Japan si Jorge Beichong, at sa Italy si Buenos Dias Joel Diaz at si Carolina Luge. At marami tayong tagapakinig sa Italy. Pasensya na kayo, hindi ko lang matandaan talaga lahat ang pangalan. Sina Ella Samson Albiar, Rosita DC, Susana de los Santos, Carmela Torres Balcos, Carol Torres Brihiño, Jun Di Valencia, isang singer-actor, si Kaani Flormata Saludes, Kaenyang Mina. Sa Guam, nandun naman si June Gases, ang original vocalist ng dati pong bandang Abracadabra, si Walden Kihan Berry,
Nasa Guam din po at ang kanyang pamilya, binabati natin. Meron palang birthday, birthday pala ng asawa ni Mirna Jimenez. Si Mirna ba ang may birthday? Birthday pala ni Mirna Jimenez. At siya po'y pinababati ng kanyang husband na si Ginoong Carlos Jimenez. Yan, birthday din ni Miho Santos ng Cavite. Si Simrish Arumin. Pinabati natin, birthday din niya. Apo siya ni Ginoong Leonardo Arumin. Birthday din po ni Luke Gabriel Valeros. Ayun, Miho ng Cavite, doble na. Birthday ni Mirna Jimenez, Miho Santos, Simrish Arumin, at Luke Gabriel Valeros. At dahil birthday nila, narito po ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, happy birthday, ang bati ko, ang bati namin sa iyo, nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan